Inilabas ni Kevin Kembao ang dalawang NBA players na humikayat sa kanya para subukan ang NBA Summer League. Isiniwalat naman ni Coach Tim ang dahilan bakit hindi naglaro si Jamie Malonzo versus Terra Firma. Sa dulo, inamin ni Coach Tim kung sino ang target nila sa bakbakan ng Ginebra at SMB. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan ang pinangalanan ni Kevin Kembao ang dalawang dating NBA players na umunoy ng engganyo sa kanya na pasukin or subukan ang kanyang kapalaran sa NBA. Ayon sa kanyang pahayag ng ma-interview ni Nico Rocha at Mario Manlutak sa The Six Man Podcast, inamin nito na nabuo sa isip niya ang pagpasok sa NBA habang nasa Dubai. Tanong, sino ang dalawang NBA player or dating NBA players na nang-engganyo sa kanya para pasukin ang pinakamalaking liga ng basketball sa mundo? Tutukan natin si Kevin Kembao sa report ni Pao Ambat ng One Sports. First time na pumasok sa isip ko nung nakaraang taon na naglalaro ako sa Dubai para sa Strong Group Athletics kasama si Dwight Howard at Andre Robertson. Sinabihan nila ako na bakit hindi mo subukan ng NBA? Doon nagkaroon ako ng spark na wala namang masama kung mag-try ako. Okay, so doon tayo sa nagtatanong kung sino yung nag-influence kay Kevin Kembao. So eto na po yun, andito na, di ba? Ang Superman ng NBA na si Dwight Howard at si Andre Robertson. So ang tanong natin, paano nangyari to, di ba? Unang-una, nung time na nasa SGA si Kevin Kembao, kasama niya yung dalawa doon. Base sa record, top scorer ng grupo si Kevin Kembao. Nung kalaban nila ang Al-Wahda ng Syria, kumamada si Kevin Kembao ng 18 points, 4 rebounds at 3 assists sa loob ng 26 minutes. In short, naungusan niya sa stats sa mga dating NBA players na sina Blatz, si Howard at Robertson, kasama si Mackenzie Moore. Dahil dyan, siguro na-impress talaga sa kanya si Dwight Howard at si Robertson. Nakita nila yung potential ni Kevin Kembao. And the rest is history na. Sinabihan nila si KQ na sumalang sa NBA or magbaka sakali dito sa NBA Summer League. So kung ikaw si Kevin Kembao, parang siyempre sasabihin mo sa sarili mo nga, di ba? Bakit hindi? Wala namang mawawala sa iyo or walang mawawala sa akin. At the same time, kapag pinalad siya, maging maganda yung resulta or ang performance niya, makuha siya doon. Malapit na Summer League, July 10 to 20, at katulad natin, naniniwala din si Kevin Kembao na walang talo sa pag-try niya dito sa NBA. Ibig sabihin, walang pressure. Siguro, in case na may team talaga na makapagbigay ng spot sa kanya para sa Summer League, ikikilos lang niya yung natural niya. Ilalaro lang niya yung kaya at alam niyang laro, di ba? Sa ngayon, bit-bit niya ang 16.9 points, 6.3 rebounds at 3.9 assists per game mula sa KBL. So, good luck kay Kevin Kembao. Sana makuha mong pangarap mo. Walang dudang desididong si Kevin Kembao na sumabak sa NBA Summer League. Duda na tila nasa isipan naman ng maraming taga-suporta ng Barangay Ginebra nang hindi nila masilayan si Jamie Malonzo sa bakbakan nila ng Terra Firma. Ayon sa ilan, may dinaramdam umano ang high flyer ng Gin Kings, habang ang ilan ay naniniwalang taktika lang yan ni Coach Tim Cone. Kaya ang tanong ng bayan, ano ang rason? Bakit hindi naglaro si Jamie Malonzo? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Pinaliit namin yung lineup namin kakatapos lang ng problema ni Jamie sa kanyang tuha, di ba? Ilang practice lang din yung ginawa niya, kaya pinigilan namin siya. Ayun na po yun. So, ibig sabihin, ayaw niyang magbaka sakali. Konting practice lang kasi si Jamie Malonzo So, rason na po yun ni Coach Tim para hindi siya ipasok talaga. Kahit kasi sabihin na hindi ganun kalakas ang Terra Firma, nagpa-practice din sila. Gusto din nilang manalo. Siguro yun yung iniiwasan ni Coach Tim Cone. Kaya ang desisyon, pinigilan na lang muna si Malonzo na pumasok. Pero tambak naman yung Terra Firma, di ba? Bakit kahit tambak yung Terra Firma, hindi rin nila pinapasok? Well, sabi nga, di ba? Kagagaling lang ni Malonzo sa injury. Kaya tingin natin, ayaw niyang sumugal talaga. Mahirap magbaka sakali Hindi naman kasi kailangan dahil tambak na nila yung Terra Firma. Mahirap nang magka-injury. Buti nga hindi malala yung kay Jeremiah Gray Swerte pa sila kasi galing din siya sa mahigit isang taong layoff, di ba? Tapos, muntik na naman siyang ma-sideline. Balikan natin ang kaso ni Jamie Malonzo. Siguro ibang usapan ang kaso ng Ginebra kalaban ng SMB. Mamayang gabi po yan sa ganap na 7:30 ng gabi. Hindi natin alam kung ipapasok nila dito si Jamie Malonzo Pero base sa kanyang pahayag, baka ipasok niya dito. Medyo maliit din kasi yung lineup na ginamit niya nung Terra Firma yung kalaban. Dito sa SMB, baka iba maging taktika nila lalo na at andyan si Junmar Fajardo. So tingnan natin yan mamayang gabi. Matapos ibunyag ang rason bakit hindi naglaro si Jamie Malonzo, inamin naman ngayon ni Coach Tim na kailangan nilang mas pagbutihin pa sa sandaling makaharap nila ang SMB. Sa interview ng media ay inilabas din niya
ang kanilang target sa bakbakan versus SMB. Target na posibleng maging susi nila sa isang panalo. Tanong, sino nga ba ang target nila sa San Miguel Beer? Tutukan natin si Coach Team sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Kailangan namin maging mas mahusay laban sa San Miguel. Paborito lagi ang SMB sa All Filipino eh. Alam namin na mahirap ang trabaho namin sa Friday. Si Junmar palagi yung target. Kailangan alam mo kung paano siya pipigilan, gaano namin siya papayagang mangibabaw sa bakbakan. Mahirap kung isang araw ka lang maghahanda. Si Junmar ang target nila dito sa SMB. Parang given naman na yun eh. Kasi bilang 8-time MVP ng PBA, mahihirapan talaga ang lahat ng sasagupa sa kanya. Maliban na lang siguro kung malas si Junmar sa gabi na yan. Para kasing hindi tumatanda si Junmar eh. So big deal talaga sa Hinebra yung kilos or galaw ni Junmar. Sa isang araw na preparation, mahirap talaga. Pero parang hindi na rin issue yun dahil lahat naman dumadaan sa ganun eh. Kaya ang main issue talaga dito sa pagharap ng Hinebra sa SMB is kung paano nila pipigilan si Junmar Fajardo. Siyempre buong team yan, team effort yan. Pero mahalaga kung hindi makakagalaw ng maayos si Kraken. Problema na lang siguro ng Hinebra kung pumutok ang ibang players sakaling malimitahan nila si Junmar Fajardo. Loaded din naman kasi yung SMB, hindi lang si Junmar yan. Pero the fact na tinukoy ni Coach Team si Kraken, sigurado tayo na may inihanda si Coach Team na strategy para sa ibang players ng SMB. By the way, ang SMB gutom din sila sa panalo ha. Tinalo sila ng kapatid na Magnolia. Tapos ngayon, kapatid ulit na Hinebra. Parang hindi naman siguro sila papayag na maisahan ng Gene Kings. Kaya ang resulta, maganda yung magiging laban nila ngayong gabi. Tingin natin parang kay Alex Ayala at Iga. Ang hirap bigkasin na apelyido niya, di ba? Pero kung nanood kayo ng labang kagabi ni Alex Ayala, alam niyo yung sinasabi ko dito. Napuyat eh, nakakapuyat talaga yan. Nakauna na kasi si Alex eh, pero sobrang lakas talaga nung kalaban niya. Parang lalaki eh, no? Ang tigas, parang hindi napapagod. Kaya ang resulta, talo si Alex kahit nakauna na siya. So guys, maraming salamat.